Sabi nga po dito sa Matthew chapter 5, sa Matthew chapter 5, verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Sabing gano'n ng Panginoon, lumiwanag nawa ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Diba? Akala ko ba, gawin natin sa lihim, no? Sa papaliwanag natin. Ang sabi dito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang ano? Ang inyong Ama na nasa langit. No? Hindi ka gumagawa ng mabuti para, ano, maluwalhati ako ay para magmukha akong mabuti, magmukha akong mabait sa inyo gagawin. That should not be the motivation. No? Kapag tayo gumagawa ng mabuti, kapag tayo nananalangin, at kapag tayo ay nag-aaluno. Sabi dito, upang makita ng mga tao, no? At luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10:31, sabi ganun, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yun yung pinagkaiba. Yun yung issue ko dito mga kapatid. Hindi yung dapat makita ng mga tao o man. Kundi yung iyong puso. Ano bang motive ng iyong puso sa paggawa ng mga kautusan ng Diyos, sa paggawa ng mabuti? It should not be to glorify ourselves. Gumawa tayo ng mabuti upang makita ng mga tao at tuwalhatiin nila ang ating Ama na nasa langit. So, yun po ang ating lesson sa umaga ito. Sana po nakapagbigay ng aral at paalala at gabay sa ating pamumuhay, sa araw. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga. Maraming salamat po sa turo at ang nagdahali sa atin ni Brother Kamu. Bago po tayo patuloy sa ating pag-aaralan, sa ating sermon, tayo po muna imawit sa page 207. 207. Page 207. Awitin natin ang unang tatlo po na stanza lang. I have found a friend in Jesus, he's everything to me. Ready? Sing. I have found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here. While I live by faith and do His blessed will. How all afar about me, I've nothing now to fear. With this manna my hungry soul shall fill. Then slipping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dumako na sa sermon. At ang schedule po ngayon ay si Brother Chan dahil pagbaha sa kanila ay hindi po siya makakarating. Malakas po yung ulan. Kaya gaya ng palagi kong sinasabi, bilang reliever po ay ako po yung nagsasubstitute sa kanila pong ginagawa. So, sa umaga pong ito ay dubago tayo sa aking nihandang paksa na patungkol po sa salita o yung tinatawag na word. Dahil ang bagay po na ito ay siyang bumuo sa mundong ating pong ginagalawan. Dahil ang mundo na ating pong ginagalawan ngayon ay ginawa sa pamamagitan ng hindi nakikita. Yan ay ginawa sa pamamagitan ng salita. Ano po, at yan nga po yung aking title sa umaga po ito. At ihimay-himayin po natin ang pagsako na yan. Ang sabi po dito, ang salita ay siyang ginamit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat upang likhain niya ang buong mundo o yung tinatawag na universe. So, kung babasahin natin sa verse 1, kung tatas natin ang ating pagbabasa, ang sabi dito sa Genesis 1:1, ang sabi dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumas sa ibabaw, at ang kaliliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumas sa ibabaw ng tubig. Ang sabi sa verse 3, ito po yun, at sinabi ng Diyos, pansinin niyo po yung word na sinabi. Ano po? Dahil nga, gaya ng sinabi ko, ang mundo o yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo ay ginawa sa pamamagitan ng hindi nakikita. Ang sabi sa 1:3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So kung iisip ka ng isang lugar o ng isang kwarto na madilim, tapos sasabihin mo na magkaroon ng liwanag. So hindi kaya gawin ng tao yon, kundi Diyos lamang ang makakagawa po nun. Dahil siya, ayon sa Genesis 17 verse 1, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung ating pong sinasampalataya ngayon. Ang sabi sa 1:6, ang paglikha sa kalawakan, ang sabi dito, at sinabi ng Diyos, muling nagsalita ang Diyos. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. At mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So, patuloy na nagsasalita yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, napaghiwalay niya yung tinatawag na kalawakan. Kumuha siya ng kalawakan. Ang sabi sa 9, at sinabi ng Diyos, muling nagsalita yung Diyos. So, pinapatunayan natin dito na ang mundo ito ay ginawa sa pamamagitan ng hindi nakikita. Dahil ginawa nga po ang mundo ito sa pamamagitan lang ng salita. Ang sabi sa 11, verse 11, at sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng mga damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Sumuli yung mga halaman na ating po nakikita ngayon, yung mga puno ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng hindi nakikita. Ginawa yan sa pamamagitan lamang ng salita. Sabi sa 1:20, at sinabi ng Diyos, kahit yung mga gumagalaw o umuusad sa ilalim ng tubig, ay ginawa rin yan sa pamamagitan ng hindi nakikita. Hanggang sa 126, yung tao po ay ginawa din sa pamamagitan ng hindi nakikita sapagkat nilikha, sinabi din ng Diyos